Magandang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-brother and sister, at welcome po sa ating YouTube channel and also sa ating FB page mga ka-brother. Brother Justin po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel at nakafollow sa ating Facebook page, please subscribe and follow po mga ka-brother. So ngayon po mga ka-brother, tara't samahan nyo ako dahil gagawa tayo ng organic way na pampataba o fertilizer mga ka-brother. Ang ating unang gagamitin mga ka-brother is yung tae ng baka o ang dumi ng baka mga ka-brother. So pasintabi po sa mga kumakain dyan. At tara't samahan nyo ako mga ka-brother at ipapakita ko sa inyo ang ating simpleng proseso mga ka-brother. So ito po mga ka-brother, sa nakikita nyo sa aking kilid mga ka-brother is yan po ang sinako ng mga duming baka mga ka-brother, at galing pa po yan sa Malipay kina Kuya Michael mga ka-brother, at dinala pa dito sa ating likod ng ating simbahan kung saan kami tumitira mga ka-brother. At siya nga pala mga ka-brother, inumpisahan ko na po kanina. So sa nakikita nyo, pawis na pawis tayo mga ka-brother. At ito po ang dumi ng baka pag hindi pa po dinudurog. Ito po ang itsura niya. Pasintabi po sa kumakain dyan. Pero mga ka-brother, kung sa ito, wala itong amoy mga ka-brother. Talagang tuyo na talaga. At ito ang isang magandang gamitin mga ka-brother, dahil sagana ito sa mineral, fiber at kinakailangan ng ating mga tanim mga ka-brother. So ang unang proseso mga ka-brother, simple lang naman ito pag ating i-apply sa ating mga pananim mga ka-brother. Unang-una mga ka-brother, itong ating dumi ng baka is dudurugin muna natin mga ka-brother. Dudurugin natin. Ang aking diskarte mga ka-brother, di ba pag bilog ito, akin pong nakabuta po ako mga ka-brother. Inaapakan ko po mga ka-brother hanggang madurog po. Marami pa pong ibang mga proseso pwede mo rin pukpukin, pero ang akin, para madali sa aking diskarte, is inaapakan ko na lang. Gumamit pa ako ng buta dahil ang buta po ay matigas at madali pong durugin ito mga ka-brother. So ito po mga ka-brother ang inihanda natin para sa ating pananim. Ilang sako na po pangano natin sa ating mga pananim. Ito po naman ang isa mga ka-brother is yung labhang. Sa amin sa Iloilo mga ka-brother, ang tawag dito ay labhang. Dito sa salitang Tagalog, hindi ko po sure kung ano po ang tawag dito. Basta ito po ay balat ng palay. At bago maging bigas, ito ang kanyang balat mga ka-brother. Ito rin ang isang ihahalo natin dito sa ating pataba na ito mga ka-brother. So tara, panoorin nyo ako mga ka-brother kung paano ito gawin. So unang-una, ihanda na natin ang ating mga idudurugin na ng baka mga ka-brother. Yan. Ito po ang itsura ng dumi ng baka pag tuyo na. So tara, durugin na natin mga ka-brother. So ito na pala mga ka-brother, ito na pala ang itsura ng dumi ng baka pag dinurog mga ka-brother. Parang ordinaryong lupa lang din, pero mas maganda ito sa ating pananim mga ka-brother. Daming benepisyo ito. Ito ang organic way, natural way na pampataba sa ating pananim. At ito na po. So hindi gaanong kapino mga ka-brother, pero pag palagi siyang basa mga brother, is madudunot din o mabulok din ito. At ito na po mga ka-brother ang ating durog na dumi ng baka.
At saka haluan na po natin mga kabrader ng labhang o balat ng palay mga kabrader. So nakadepende po mga kabrader kung ano po, depende po sa inyo ang kung ano karami ang inyong ihahalo. Pero sa akin mga kabrader, konti lang ihalo ko dito dahil pag marami ito mga kabrader, umiinit ito sa ating pananim at may cause na mamamatay ang ating tanim mga kabrader. So ang magandang gamitin ito mga kabrader is yung nadunot na o nabubulok na mga kabrader. So konti lang ating ilagay mga kabrader. Yan. Konti lang po ang ating ilagay mga brother. Dahil sa katagalan din itong mababasa mga brother, is ito ay madunot na rin. At ikatlong ihahalo din natin mga brother, at isang importanteng ingredients din sa ating organic way na pampataba is yung balat ng itlog. Sa hindi pa po nakakaalam, maganda din ito sa ating pananim dahil meron po itong calcium at kinakailangan din ng ating mga pananim mga brother. So simple lang po, dudurugin din po ang itlog at ihalo sa ating fertilizer mga brother. So pagkatapos na nating ihalo mga kabrader, ay ating na ring basain ito mga kabrader para siya mag-moist. So sa pagbasa naman mga kabrader, ganito lang po ang paraan yan. I-sprinkle nyo lang ng ganito mga kabrader na para dandahan ang pagbasa mga kabrader. At saka hahalo natin mga kabrader. Yan. So ito na po ang ating organic fertilizer mga brother. Ito po, yan. Ito po ang kanyang itsura. Yan. Talagang natural na natural mga brother. At maganda talaga sa ating pananim. Ito po. Yan po. Yan. Pero sa akin mga brother, bago ko po ito ilagay sa pot, pasusungawin ko muna ito ng isang araw. Hayaan ko muna dito sa ating working area mga brother na nakalatag para po ang singaw ng init is at pressure niya mga brother is di siya gaanong mainit sa ating mga pananim, kasi po pag binigla po natin ito sa ating mga pananim is may posibilidad po na mamamatay ang ating pananim, lalong-lalo na po sa mga transplant na mga maliliit pa mga brother. So bago nyo po i-apply o ilagay sa ating pot, ihayaan nyo muna sa mga brother para po ang init ng ating pataba na ito mga brother is magsingaw sa mga brother. So bukas ko po ito ilagay sa pot at meron po akong itra-transplant doon mga brother. At sa mga po nag-aantay ng aking update sa aking munting garden is ito na po sila mga brother. So ang ating lettuce is lumapad na ang dahon. Yan. Meron po akong lettuce mga brother na malapad, pero ito brother, mga brother is parang di ganong malapad mga brother. At ito na rin po ang ating ang mga pechay. Yan. Nasa 3 cm na po sila mga brother. Ito po ang ating pechay. Ito po ay ating spinach. Tinansplant na natin siya mga brother para makarecover ang kanyang ugat mga brother. Spinach natin ito. Yan. So yan po ay pechay, lettuce. Dito naman sa kabila mga brother, ito na po ang ating mga lettuce.
talagang malalaki na po mga ka-brother. Green na green, malalapad. So sino ba naman ang hindi mainggit niyan, oh? Kada umaga makikita mo to, lalong gumaganda ang iyong gising mga ka-brother sa pag nakikita mo ang iyong mga pananim. So mga tira na nating mga punla mga ka-brother is yung okra, spinach, pichay, kamatis. Yan na lang po ang ating tirang punla mga ka-brother, dahil po iba na transplant na natin mga ka-brother. So sa hindi pa po nakakita mga ka-brother, dahil di po natin na i-vlog, ito na po ang itsura ng ating dating plot. Linagyan ko po nito mga ka-brother dahil ang tanim natin dito ay ang sitaw at saka yung ampalaya. Inabangan na po natin mga ka-brother ng kanilang kabudan, o nung tawag sa ano yan, yung para dito na sila mga ka-brother gagapang. Yan po, tinagyan natin doon ng harang para hindi sa lumagpas doon sa kabila mga ka-brother. Dito lang po sila. So maganda tong gawa natin mga ka-brother dahil hindi po tayo mahihirapan mag-harvest nito, sapagkat ginawa natin ng maayos ang kanilang gagapangan mga ka-brother. So dito sa kabila mga ka-brother, dito ko tinanim ang kamatis at saka sili dito sa kabila. So hindi nyo pa po makikita yan, ito po. So maliit pa po ang ating transplant. At may share ko lang sa inyo mga ka-brother, meron din po akong alagang ano dito, baboy ramo. Oo, baboy ramo, may crossbreed na po ito ng native. Ito po sila mga ka-brother. Yan po, lima po silang mga babaeng baboy ramo natin, at isa pong apat lang po, apat na babae at isang lalaki. Yun po, lalaki po yan mga ka-brother. At maganda mga brother dahil unang dating pa lang namin dito sa Maynila, sa Muntinlupa, Lanonsata, Paris, nanganak po itong isa. Tapos yung asawa ko pa po ang nagpanganak sa kanya mga ka-brother. So maganda, pito po sana ang anak niyan, kaso hindi na namin naabutan. Namatay yung dalawa. Bali 5 na po lahat mga ka-brother. 5 na lang po ang natira. Yan po. Yan po ang mga biik niya mga brother. Maganda. Malulusog yan. Kasi yung mga gulay pong kinakain yan, ang mga tira-tira po sa Aristobas, kinukuha ko po at yan po ang pinapakain ko mga brother. So ayan po ang ating mga baboy ramo. Bali 10 po silang lahat mga ka-brother na alaga natin dito. At maingay po ang aso mga ka-brother. So dito naman tayo sa kabila mga ka-brother. Ito po ang tanim naming tanglad. Ako po nagtanim yan mga ka-brother, para may panggamit din tayo pag kailangan natin mga ka-brother. So dito naman po tayo sa kabila. So hindi pa po alam sa ating pinagkaabalahan dito mga ka-brother. So ipapakita ko sa inyo. Ito po ang ginagawa ko mga ka-brother pag wala akong gawain sa taas sa simbahan. At hindi pa ako sanay na pag walang trabaho is patulog-tulog. Kasi sa probinsya mga ka-brother, sa probinsya sa Iloilo, sanay po akong gumagawa ng kahit ano, basta wala lang trabaho mga brother. So ito po, yan po ang ating mga alaga naman dito. May mga manok po tayo. Yan, may mga manok po tayo. Balisam sila dyan, mga manok natin dito. Manok rin po yan. Ate pong binibreed natin yung mga inahin na tandang mga brother para rumami. At saka dito naman po mga brother is sinipilit po natin yung mga tandang na iba
dahil po hindi naman ito irarami, sinipirit natin dahil nagsasabungan sila, nag-aaway sila ng ibang mga manok dito. Ito rin po is yung class A breeder natin. Tingnan nyo naman ang tandang natin, malaki oh. At nang itlog na rin po ito mga brother. Yan, may mga itlog na po yan. So ready na po siya maglimlim mga brother. So ayan lamang po ang ating video ngayon. At maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa panonood ng aking vlog, sa walang sawang suporta sa pag-react, sa pag-share, at para po sa maraming content mga brother is patuloy nyo po akong suportahan. I-subscribe nyo po ang aking YouTube channel, Brother Justin din po, FB page Brother Justin. So maraming salamat po. At sa gusto pong magpa-shoutout is comment lang po sa ilalim nito mga brother sa comment section para po ating ma-notify at ma-shoutout mga brother. So maraming salamat po and God bless to all.